Huwag kang mangarap, Teresa. Isang kumpas ko lang ng kamay. Magiging abo ang maliit mong dangal sa pamamahay na ito. Tandaan mo, isa ka lang hamak na katulong na pinulot sa kalsada. At ako ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilyang ito. Kahit mamatay ang mga batang yan sa harap mo, walang maniniwala sa isang tulad mong walang pinag-aralan. Ang mga salitang yon ni Doktora Victoria ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Teresa, ngunit mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Teresa ang isang mangkok ng mainit na nilagang dahon ng sambong at herbal na gamot na kaniyang pinagpuyatang ilaga sa loob ng 4 na oras. Ang usok na nagmumula sa mangkok ay humahalo sa amoy ng kaniyang sariling pawis, isang amoy ng pagmamahal at pag-aalaga na binalewala lamang ng babaeng nasa kaniyang harapan. Ang kaniyang mga kamay na may mga kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa kusina at paglilinis ng mansyon ay nanginginig. Halos tumapon ang laman ng mangkok sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Sa kabilang dako ng mansyon, naririnig ang marangyang tugtugin ng biolin at ang malakas na palakpakan ng mga panauhin. Idinadaos ni Eduardo ang isang malaking charity gala para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kaniyang asawa, isang piging na ang layunin ay makalikom ng pondo para sa pagpapagamot ng kaniyang 2 anak na sina Gab at Eli. Ngunit dito sa madilim at malamig na silong, natuklasan ni Teresa ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Sa loob ng basurang medikal na itinapon ni Victoria, nakita ni Teresa ang mga bote ng sedative na sadyang binura ang mga pangalan. Ang parehong gamot na palihim na itinuturok ng doktor sa mga bata upang magmukhang malala ang kanilang kalagayan at patuloy na makakuha ng pera mula kay Eduardo. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na tuyo. Hindi siya makahinga ng maayos habang pinagmamasdan ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Victoria. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, isang ritmo ng takot at matinding galit. Ang mga gamit sa loob ng silid, ang mga laruan ng mga bata, ang maliit na kama, at ang mga bote ng gamot ay tila umiikot sa kaniyang paningin. Parang gumuho ang mundo ni Teresa nang mapagtanto niyang ang taong inaakala ng lahat na tagapagligtas ay siya palang unti-unting pumapatay sa mga inosenteng bata. Bakit, doktora? Bakit niyo ginagawa ito sa kanila? Wala silang malay. Mahal na mahal sila ni Sir Eduardo. Sa wakas ay naisatinig ni Teresa sa gitna ng kanyang panginginig. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, puno ng pait at pagsusumamo. Tumawa ng mahina si Victoria, isang tunog na walang bakas ng habag. Dahil ang mundong ito ay para sa mga matatalino, Teresa. At ang mga tulad ni Eduardo na bulag sa pag-ibig at pagsisisi ay nararapat lamang nagatasan. Kapag sinubukan mong magsumbong, sasabihin ko sa pulis na ikaw ang naglalagay ng lason sa kanilang pagkain gamit ang mga basurang taodok na yan. Sino ang paniniwalaan nila? Ang tanyag na doktor o ang katulong na amoy, uling? Kasabay ng mga salitang iyon ang pagbukas ng pinto. Tumayo roon si Eduardo, pagod ang mga mata, ngunit puno ng pag-asa habang nakatingin sa kanyang mga anak. Nakita niya si Teresa na hawak ang mangkok at ang mga bote ng gamot na nalaglag sa sahig. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang lahat. Tumingin si Eduardo kay Teresa pagkatapos sa isang mga bote at muli sa kaniyang katulong. Sa mga sandaling iyon, ang tiwala na maingat na binuo ni Teresa sa loob ng maraming taon ay tila isang manipis na sinulid na handa ng maputol. Paano ko ipapaliwanag ang katotohanang nakatago sa ilalim ng mga hiyas at karangyaan kung ang mismong dila ko ay pinipigilan ng takot para sa buhay ng mga batang itinuturing ko ng sariling anak? Eduardo, salamat at dumating ka. Kanina ko pa sinusubukang pigilan si Teresa,
Ngunit tila nagmamatigas siya sa pagpapakain ng kung ano-anong dumi sa mga bata. Ang boses ni Doktora Victoria ay biglang nagbago. Mula sa isang malupit na kaaway, naging malambot at puno ng pag-aalala ang kaniyang tono, isang kumpas ng dila na tila isang mahusay na laro sa entablado. Humakbang siya palapit kay Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa braso ng lalaki, tila humihingi ng proteksyon laban sa isang panganib na siya mismo ang lumikha. Ang bawat salita niya ay may kasamang buntong hininga, sadyang idinisenyo upang pukawin ang pag-aalala ng isang amang pagod na sa trahedya. Nabitawan ni Teresa ang sandok. Ang tunog ng kahoy na tumama sa marmol na sahig ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang kaniyang mga mata, na kanina ay puno ng galit, ngayon ay nanlalabo na dahil sa namumuong mga luha. Tumingin siya kay Eduardo, naghahanap ng kahit katiting na pagkilala, kahit munting tiwala sa mga taon ng kaniyang katapatan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kaniyang amo ay hindi paniniwala, kundi isang malalim at mapait na pagduda. Teresa, ano ito? Akala ko ba ay nagkakaintindihan na tayo tungkol sa mga gamot na ibinibigay ni Doktora? Ang boses ni Eduardo ay mababa, tila isang kulog na nagbabadya ng bagyo. Lumapit siya sa lamesa at tiningnan ang mangkok ng nilagang taodok na dala ni Teresa. Ang amoy ng mga dahon na para kay Teresa ay amoy ng kalusugan, ay tila naging amoy ng kasalanan sa ilalim ng mapanuring tingin ni Eduardo. Sir, hindi po. Ang mga bote pong yon sa sahig, iyon po ang lason. Nakita ko po sa basura ni Doktora. Pinapatulog niya lang po ang mga bata, sir. Hindi po sila totoong may sakit. Ang mga salita ni Teresa ay nag-uunahan sa kaniyang bibig, mabilis at pira-piraso, dahil sa takot. Itinuro niya ang mga boteng walang label na nakakalat sa sahig, ang ebidensyang inaakala niyang magliligtas sa kanila. Ngunit mabilis na humarang si Victoria. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi bago siya muling nagbalat kayo ng lungkot. Iyan ba ang ituturing mong ebidensya, Teresa? Iyan ay mga lumang sample ng vitamins na itatapon ko na. Eduardo, tignan mo ang ginagawa niya. Dahil ba sa hindi ko pinayagan ang gusto niyang dagdag sahod, kaya gagawa siya ng ganitong eksena? Inilalagay niya sa panganib ang buhay ni Gab at Eli para lamang sa kanyang pansariling galit. Hindi totoo yan. Wala akong hininging dagdag sahod. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla na unti-unting sumisikip. Tumingin si Eduardo kay Victoria, pagkatapos ay kay Teresa. Ang katahimikan ay tumagal ng tila ilang siglo. Naririnig ang mahinang hilik ng dalawang bata sa kabilang dako ng silid, mga inosenteng buhay na nakasalalay sa desisyon ng isang lalaking nabulag ng pagdadalamhati. Sa huli, humakbang si Eduardo palayo kay Teresa. Masyado na akong maraming iniisip, Teresa. Doktora Victoria has been with us since Maria died. Siya ang nag-alaga sa pamilyang ito nang gumuho ang mundo ko. At ikaw? Ikaw ay isang kasambahay lang na pinagkatiwalaan ko ng higit sa dapat. Kinuha ni Eduardo ang mangkok ng taodok at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang nilalaman nito sa basurahan. Ang tunog ng pagtapon ng likido ay tila tunog ng pagkawasak ng puso ni Teresa. Sir, parang awa niyo na. Pabulong na pagsusumamo ni Teresa habang ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Umalis ka muna rito, Teresa. Magpahinga ka sa kwarto mo. Huwag kang lalapit sa mga bata hanggat hindi kita tinatawag. Doktora Victoria, ituloy niyo ang nararapat na gamutan. Pasensya na sa abalang ito, sabi ni Eduardo bago siya tumalikod at lumabas ng silid nang hindi man lang muling tiningnan ng babaeng nag-alaga sa kanya at sa kanyang mga anak ng buong puso. Naiwan si Teresa at Victoria sa loob ng madilim na silong. Lumapit si Victoria kay Teresa, sapat na malapit upang maamoy ni Teresa ang mamahaling pabango ng doktor
na humahalo sa amoy ng gamot. Inilapit ni Victoria ang kanyang bibig sa tainga ni Teresa at bumulong sa isang tonong puno ng tagumpay. Sabi ko sa'yo, anino ka lang dito. Bukas, sisiguraduhin kong wala ka na sa mansyong ito. At ang mga batang iyan, sila ang magiging gintong tiket ko para makuha ang lahat ng meron si Eduardo. Panoorin mo silang dahan-dahang mawala, gaya ng pagkawala ng tiwala ng amo mo sa'yo. Nang lumabas si Victoria, naiwan si Teresa na nakaluhod sa malamig na marmol. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng cabinet ni Victoria. Isang susi na may nakaukit na letrang M. Kanino ang susing ito at anong lihim ang itinatago nito sa loob ng mansyong puno ng kasinungalingan? Huwag mong dungisan ng iyong mga luha ang sahig na nililinis mo, Teresa. Ang isang katulong ay binabayaran para magtrabaho, hindi para magluksa sa kasalanang siya rin ang gumawa. Ang tinig ni Senyora Consuelo ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyon. Nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig. Ang kaniyang mga kamay ay babad sa tubig na may halong sabon. Pilit na binubura ang mga bakas ng sapatos ng mga panauhin mula sa piging kagabi. Ngunit gaano man kabilis ang kanyang pagkuskos, hindi niya mabura ang kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng matandang ginang ay tila pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Pinapaalala sa kanya na sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang halaga at ang kanyang luha ay isang istorbo lamang. Maagang nagising ang mansyon sa balita ng kaniyang pagtatangkang lasunin ang mga bata. Ang mga bulong-bulungan ng ibang mga kasambahay ay tila mga bubuyog na humuhubad sa kanyang dangal tuwing siya ay dumaraan. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, naramdaman ni Teresa ang bigat ng susing may letrang M na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Tila sinusunog nito ang kanyang balat. Isang paalala na may hawak siyang isang piraso ng katotohanan, ngunit hindi niya alam kung saan ito gagamitin. Teresa, lumapit ka rito, apo. Isang mahina at mapayapang tinig ang tumawag sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Si Lola Amparo, ang ina ng yumaong asawa ni Eduardo, ay nakaupo sa kanyang paboritong upuang nara sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay wala ng kakayahang makakita ng liwanag, ngunit sa bawat kumpas ng kanyang mga kamay, tila nababasa niya ang kaluluwa ng sinumang nasa kanyang paligid. Dahan-dahang lumapit si Teresa, pilit na pinatitigil ang kanyang paghikbi. Lumuhod siya sa paanan ng matanda at sa isang pambihirang sandali ng init, naramdaman niya ang tuyo at kulubot na mga daliri ni Lola Amparo na humahaplos sa kanyang buhok. Ito ang unang pagkakataon sa buong araw na naramdaman ni Teresa na siya ay isang tao at hindi lamang isang gamit na pwedeng itapon. Huwag mong itago ang iyong puso sa dilim, Teresa, bulong ng matanda. Ang mga mata ko ay bulag, ngunit ang pandinig ko ay matalas. Naririnig ko ang bilis ng tibok ng iyong puso. Hindi iyan ang ritmo ng isang taong may masamang balak. Iyan ang ritmo ng isang taong natatakot para sa mga mahal niya. Lola, hindi ko po magagawa yon kina Gab at Eli. Sila lang po ang itinuturing kong pamilya. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay basag sa tindi ng pasasalamat dahil may isa pang naniniwala sa kanya. Kinuha ni Lola Amparo ang isang maliit na mansanas mula sa lamesa at dahan-dahang inabot kay Teresa ang isang pangkupas. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging tunog sa silid ay ang marahang paghiwa ng talim sa balat ng prutas. Isang payapang sandali sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng mansyon. Dito, ipinakita ni Teresa ang kaniyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aayos ng bawat hiwa ng mansanas upang madaling makain ng matanda. Isang maliit na gawaing nagpapatunay ng kaniyang likas na kabutihan. Makinig ka sa hindi naririnig, Teresa, muling sabi ni Lola Amparo bago siya umalis. Ang mansyong ito ay puno ng mga bulong ng nakaraan. Hanapin mo ang pintong hindi nabubuksan
At doon mo matatagpuan ang liwanag. Nang sumapit ang gabi, ang buong bahay ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi makatulog si Teresa. Hawak-hawak niya ang susing nakuha niya mula sa silong. Iniisip ang sinabi ng matanda. Nagpasiya siyang maglakad sa madilim na pasilyo patungo sa silid ni Victoria. Umaasang makakakuha ng pagkakataong makita kung saan gagamitin ang susi. Habang papalapit siya sa pinto ng doktor, isang kakaibang tunog ang kumuha ng kanyang atensyon mula sa loob ng silid. Hindi ito boses ng tao, kundi isang tunog ng kahoy na kumikis-kis sa sahig, tila may mabigat na kasangkapan na pilit na inuusog sa gitna ng gabi. Sinundan iyon ng isang mahinang pag-click, gaya ng tunog ng isang lihim na mekanismo na bumubukas sa katahimikan. Sumilip si Teresa sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Doktora Victoria na nakatayo sa harap ng kanyang malaking cabinet. Ngunit hindi ito gamot ang kaniyang kinukuha. Ang likod ng cabinet ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang isang madilim na puwang sa loob ng pader na tila isang lihim na vault. Ngunit bago pa makita ni Teresa ang laman nito, isang mabigat na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito sa labas ng kwarto mo, Teresa? Ang boses ni Eduardo ay malamig pa sa simoy ng hangin sa hating gabi at ang kaniyang mga mata ay tila nagtatanong kung siya ba ay muling nagbabalak ng masama. Anong lihim ang pilit na itinatago ni Victoria sa loob ng pader? At mapapaniwala ba ni Teresa si Eduardo bago siya tuluyang palayasin sa mansyon? Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo kagabi, Teresa? Ngayon naman ay naninilip ka sa mga pribadong silid ng mga taong tumutulong sa pamilyang ito. Gaano ba kalalim ang galit na nananahan sa puso mo para hindi mo tantanan ang doktor na tanging pag-asa ng mga anak ko? Ang bawat salita ni Eduardo ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa pagkatao ni Teresa. Sa dilim ng pasilyo, ang mukha ni Eduardo ay nababalot ng anino, ngunit kitang-kita ang pagkadismaya sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bigat nito ay sapat na upang pakuluin ang dugo ni Teresa sa tindi ng sama ng loob. Nakatayo si Teresa na tila isang kriminal na nahuli sa akto, habang ang susing may letrang M ay tila nagnininga sa loob ng kanyang palad. Bumukas ang pinto ng silid ni Victoria. Lumabas ang doktor na nakasuot ng kanyang puting gown. Ang kanyang mukha ay mabilis na nag-adjust mula sa pagkagulat patungo sa isang mapait na pait. Eduardo, hayaan mo na siya. Siguro ay hindi pa rin siya sanay na may ibang nag-aalaga sa mga bata. Pero Teresa, kailangan mong maintindihan na ang privacy ko ay kailangan para sa kaligtasan ng mga gamot ni Gab at Eli. Maraming masesilang chemical dito na hindi dapat pakialaman ng kung sino lang. Bumalik ka na sa silid mo, Teresa. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Kapag nahuli pa kitang umaaligid dito, hindi ko natitingnan ang tagal ng serbisyo mo sa amin. Utos ni Eduardo bago niya inakay si Victoria pabalik sa loob. Tila pinoprotektahan ang lobo mula sa kuting. Kinabukasan ang atmosfera sa mansyon ay tila mas lalong bumigat. Ipinatawag ni Victoria si Eduardo sa silid ng mga bata. Si Teresa, na inutusang magdala ng sariwang tubig, ay napilitang sumunod at manood sa isang eksenang tila kinuha mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Eduardo, kailangan nating taasan ang dosage ng kanilang gamot. Simula ni Victoria habang hinahaplos ang noo ni Gab na tila isang mapagmahal na ina. Nakikita mo ba ang panginginig ng kaniyang mga kamay? Iyan ay senyales na lumalala ang kanilang neurological condition. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka huli na ang lahat. Nakita ni Teresa kung paano nanginig ang balikat ni Eduardo. Ang takot na mawalan muli ng mahal sa buhay ay ang pinakamalakas na sandata ni Victoria laban sa kanya. Gawin niyo ang lahat, doktora. Kahit ano, mailigtas lang sila. Kinuha ni Victoria ang isang hiringgilya. Sa loob nito ay ang likidong malinaw ngunit alam ni Teresa
na siyang unti-unting pumapatay sa sigla ng mga bata. Habang inihahanda ni Victoria ang ituturok, lumapit si Teresa upang ibigay ang tubig. Sa isang saglit, nagtama ang paningin nila. Isang paningning ng tagumpay mula sa doktor at isang paningin ng pagsusumamo mula sa katulong. Hawakan mo ang kamay ni Gab, Teresa. Siguraduhin mong hindi siya gagalaw. Utos ni Victoria na may halong pangungutya. Napilitan si Teresa na hawakan ang maliit at mainit na kamay ng bata. Naramdaman niya ang maliliit na daliri ni Gab na humawak sa kaniyang palad, tila humihingi ng tulong. Ang bawat patak ng pawis sa noo ng bata ay tila nagmamakaawa sa kanya. Habang dahan-dahang itinutusok ni Victoria ang karayom, naramdaman ni Teresa ang pagkirot ng kaniyang sariling puso. Para siyang kasabwat sa isang krimeng wala siyang kapangyarihang pigilan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Victoria kay Eduardo matapos ang turok. "Huwag kang mag-alala, Eduardo. Magiging mahimbing ang tulog nila ngayon. Ito ang simula ng kanilang paggaling." Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas matapos makaalis si Victoria. Isang kakaibang tunog ang narinig mula sa lalamunan ni Gab. Ang kaniyang katawan ay biglang tumigas na tila isang estatwa at ang kaniyang mga mata ay tumirik paitaas. Ang tubig na dala ni Teresa ay nabitawan niya, lumikha ng isang malaking basa sa sahig, habang ang baso ay dahan-dahang gumulong patungo sa paanan ni Eduardo. "Gab! Gab, anak!" Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng panibagong takot. Ngunit ang bata ay hindi tumutugon. Ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at mababaw at nagsimulang lumabas ang puting bula sa kaniyang mga labi. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresa si Victoria na nakatayo sa pinto. Hindi bakas ang pagkagulat, kundi isang malamig na pag-oobserba. Tila tinitingnan kung sapat na ba ang lason na kaniyang ibinigay. "Sir, hindi po ito paggaling. Pinapatay niya ang anak niyo." Sigaw ni Teresa sa gitna ng kaniyang pag-iyak, habang pilit na itinataguyod ang ulo ng bata. Mabubuhay pa ba si Gab sa gitna ng maling gamot na ibinigay? At ito na ba ang pagkakataong maniwala si Eduardo? O mas lalo lang siyang mabulag sa kasinungalingan ni Victoria? Hindi ka na ba magbabago, Teresa? Bawat hawak mo sa mga batang ito, tila may malas na sumusunod. Tignan mo ang ginawa mo. Ang stress na idinudulot mo ay nagiging sanhi ng kumbulsyon ni Gab. Ang boses ni Doktora Victoria ay kasing talim ng mga bubog na nagkalat sa sahig mula sa nabasag na baso. Habang mabilis niyang itinuturok ang isa pang likido sa suwero ni Gab, ang kaniyang mga mata ay nananatiling malamig. Walang bakas ng kaba kahit na ang bata ay parang kandilang unti-unting nauupo sa harap nila. Sa kabilang dako, si Eduardo ay nakaluhod sa gilid ng kama. Ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang muka, habang ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa impit na paghagulgol. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na timbang na pumipigil sa bawat hininga ni Teresa. "Sir, hindi po ako ang may gawa nito. Ang gamot na itinurok niya ang nagpahina sa bata." Pagsusumamo ni Teresa habang ang kaniyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng baro ni Eduardo. "Parang awa niyo na. Buksan niyo ang inyong mga mata." "Tumahimik ka, Teresa." Ang sigaw ni Eduardo ay puno ng pagod at galit. "Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa akin ngayong gabi. Kung hindi lang dahil sa huling habilin ni Maria na alagaan ka, matagal na kitang ipinakulong." Bawat salita ni Eduardo ay parang isang saksak sa puso ni Teresa. Tumalikod siya na ang mga paa ay tila gawa sa tingga. Bawat hakbang palayo sa silid ni Gab at Ili ay nag-iiwan ng bakas ng kaba sa kaniyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kaniyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang matigas na bagay sa kaniyang bulsa, ang susing may letrang M. Isang apoy ng determinasyon ang biglang sumiklab sa kaniyang kalooban. Kung hindi makikinig si Eduardo sa kaniyang mga salita, pakikinggan nito ang mga ebidensyang kaniyang mahahanap.
Hating gabi na nang dahan-dahang lumabas si Teresa mula sa kanyang maliit na silid. Ang bawat kiskis ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig, ngunit hindi siya tumigil. Patungo siya sa silid ni Victoria, sa lihim na cabinet na nakita niya noong nakaraang gabi. Ginamit niya ang susing M sa maliit na butas na kanyang natuklasan sa gilid ng pader. Isang mahinang tunog ng mekanismong bumubukas ang narinig sa loob ng katahimikan. Ang pader ay dahan-dahang umurong. Inilalantad ang isang maliit na puwang na puno ng mga dokumento at isang lumang kahon na gawa sa pelos. Sa panginginig ng kaniyang mga daliri, binuksan ni Teresa ang kahon. Hindi ito puno ng ginto o alahas, kundi ng mga lumang larawan at liham. Kinuha niya ang isang litratong nasa pinakataas. Ito ay isang larawan ni Maria at Victoria noong sila ay nasa kolehiyo pa. Ngunit ang kumuha sa kanyang atensyon ay ang likod ng larawan. May nakasulat na mga salitang tila isinulat sa gitna ng galit. Hindi mapupunta sa iyo ang lahat, Maria. Kung hindi ako ang magiging asawa ni Eduardo, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Naramdaman ni Teresa ang pagtayo ng kaniyang mga balahibo. Ang lahat ng ito, ang pagkakasakit ng mga bata, ang pagmamanipula kay Eduardo, ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang matagal ng plano ng paghihiganti. Ngunit bago pa niya maibalik ang larawan, narinig niya ang tunog ng pintong bumubukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid, na bumuo ng isang mahabang anino sa sahig, na tila isang dambuhalang handang lumamon sa kanya. Sabi ko na nga ba, hindi ka titigil hanggat hindi mo nahahalungkat ang mga bagay na hindi para sa'yo. Ang boses ni Victoria ay malapit na, kasing lamig ng kamatayan. Napatayo si Teresa, ang larawan ay mahigpit na nakasiksik sa kanyang dibdib. Nakatayo si Victoria sa pinto. Hawak ang isang hiringgilya na puno ng malinaw na likido, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na matagal na niyang itinatago. Ngayong alam mo na ang lihim, Teresa, tingin mo ba ay hahayaan pa kitang makalabas ng kwartong ito ng buhay? Akala mo ba ay sapat na ang isang lumang litrato para pabagsakin ako? Isang pirasong papel laban sa 10 taon kong pananatili sa tabi ni Eduardo. Nagkakamali ka, Teresa. Ang katotohanan ay laging nasa panig ng mga may kapangyarihan. Ang boses ni Victoria ay mahina, tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng silid. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Teresa, habang ang kamay na humahawak sa hiringgilya ay nananatiling matatag. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Teresa. Isang tunog ng takot na humahalo sa amoy ng mga gamot at lumang papel. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kaniyang mga paa, tila ang sahig na marmol ay unti-unting sumisipsip sa kaniyang huling lakas. Nais sumigaw ni Teresa. Nais niyang tawagin si Eduardo, ngunit ang kaniyang lalamunan ay tila binalot ng makapal na alambre. Mahigpit niyang niyakap ang larawan sa kaniyang dibdib, ang tanging sandata na hawak niya laban sa halimaw na nasa kanyang harapan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng panganib, isang ritmo ng kaba na tila nais ng sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa makahakbang si Victoria, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pasilyo na sinundan ng liwanag na nagmula sa pagbukas ng malaking pinto. Anong kaguluhan ito? Ang tinig ni Senyora Consuelo ay pumuno sa silid. Nakatayo ang matandang ginang sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at galit. Sa likuran niya, anino ni Eduardo ang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng kalituhan. Mabilis na itinago ni Victoria ang hiringgilya sa loob ng kanyang bulsa at hinarap ang mga dumating na may luha sa mga mata. Isang mabilis na pagbabago ng anyo na nagpaiyak kay Teresa sa tindi ng kawalang katarungan. Senyora, salamat at dumating kayo. Nahuli ko si Teresa na hinalungkat ang aking mga gamit.
Mukhang may hinahanap siyang mahahalagang bagay dito sa loob ng aking silid. Sumbong ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Teresa, hindi pa ba sapat ang paninira mo sa anak ko? Pati ang mga gamit ni Victoria ay pagkakainteresan mo? Ang tinig ni Eduardo ay puno ng pagkamuhing hindi pa kailanman narinig ni Teresa. Hindi po, sir. May nakita po ako. Itong litrato, ang sulat ni Ma'am Maria. Pilit na depensa ni Teresa, iniaabot ang larawan kay Eduardo. Ngunit bago pa man mahawakan ni Eduardo ang larawan, mabilis itong hinablot ni Senyora Consuelo. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang nilalaman ng papel. Sa halip ay mabilis niya itong pinunit sa harap ng mukha ni Teresa. Ang bawat piraso ng larawan na nahuhulog sa sahig ay tila mga pira-pirasong pag-asa ni Teresa na dahan-dahang namamatay. Tama na ang mga kasinungalingan mo, Teresa. Alam ko na ang totoo, sabi ni Consuelo habang inilalabas ang isang mamahaling kwintas na brilyante mula sa kaniyang bulsa. Nawawala ang kwintas na ito sa aking silid kaninang hapon at nakita ito ng isa sa mga katulong sa ilalim ng iyong unan. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang patibong ay tuluyan ng sumara. Ang katarungang kanyang hinahanap ay pinalitan ng isang madilim na paratang na dudurog sa kanyang dangal. Magnanakaw ka na. Mamatay tao ka pa. Wala ka ng lugar sa mansyong ito. Sabi ni Consuelo bago niya itinaas ang kanyang kamay at binigyan si Teresa ng isang malakas na sampal na nagpaikot sa kaniyang paningin. Ang sakit ng sampal ay hindi maikukumpara sa sakit ng tingin ni Eduardo. Tumingin ang lalaki sa kanya na tila isa siyang maruming basahan na hindi dapat dinala sa loob ng bahay. Ang katahimikan ni Eduardo ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Ilabas niyo siya rito. Ngayon din. Huwag niyo siyang hayaang magdala ng kahit anong gamit maliban sa suot niya. Utos ni Consuelo sa dalawang gwardiya na pumasok sa silid. Habang hinihila si Teresa palabas ng pasilyo, nakita niya si Victoria na nakatayo sa tabi ni Eduardo. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. Isang lihim na tagumpay na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Paano lalaban ang isang hamak na katulong na ang tanging baon ay ang katotohanan kung ang lahat ng kanyang paligid ay nakasandig na sa isang matibay na pader ng kasinungalingan? Ang lamig ng ulan ay hindi sapat upang palamigin ang apoy ng kahihiyang naglalaboy sa aking mga pisngi. Ang bawat patak na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin na sa isang iglap na wala ang lahat, ang aking dangal, ang aking trabaho, at ang mga batang itinuturing ko ng sariling dugo. Kaladkad si Teresa ng dalawang gwardiya patungo sa dambuhalang pintuan ng mansyon. Ang kaniyang mga paa ay nagsusumamo, pilit na kumakapit sa makinis na sahig. Ngunit ang lakas ng mga lalaking humahawak sa kaniyang braso ay hindi matitibag. Sa gilid ng pasilyo, nakita niya ang iba pang mga kasambahay, ang mga dati niyang kasama sa pagkain at pagtatawanan. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga. Ang iba ay umiiwas ng tingin. Tila natatakot na mahawa sa sumpa ng isang magnanakaw. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa bato. Walang emosyon, walang habag. Ang lalaking pinaglingkuran ni Teresa nang may katapatan sa loob ng maraming taon ay hindi man lang magawang tignan ang kanyang mga mata habang siya ay itinatapon palabas na parang isang maruming basahan. Sir Eduardo, maawa po kayo. Hindi ko po ninakaw ang kwintas. Baka na po ito lahat ni Doktora. Ang sigaw ni Teresa ay binalot ng tunog ng kulog na nagmumula sa labas. Ang kaniyang boses ay basag, puno ng pait, na tila lason sa kaniyang lalamunan. Ngunit tanging ang pagtalikod ni Eduardo ang naging sagot sa kaniyang pagsusumamo.
Ang bawat hakbang ng lalaki palayo sa kanya ay tila isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto sa kaniyang kinabukasan. Pagbukas ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong si Teresa ng hagupit ng hangin at malakas na buhos ng ulan. Itinulak siya ng mga gwardiya palabas, dahilan upang siya ay madapa sa basang semento ng driveway. Ang tunog ng bakal na gate na nagsasara at ang pag-click ng mekanismo nito ay tila isang hatol na hinaluan ng pait. Naiwan si Teresa sa gitna ng dilim, basang-basa at nanginginig. Ang kaniyang manipis na uniforme ay dumidikit sa kaniyang katawan at ang tanging dala niya ay ang kaniyang sarili at ang matinding galit na nag-uumpisang mag-alab sa kaniyang dibdib. Sa gitna ng kaniyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng kanyang palad. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang kamao. Doon, sa gitna ng kaniyang palad ay ang susing may letrang M. Ang susing nakalimutan niyang ibalik. Ang susing tila itinadhana na manatili sa kanya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kaniyang isip. Ang mga mata ni Gab at Eli na punong-puno ng takot nung huli niya silang makita. Hindi ako pwedeng sumuko. Bulong ni Teresa sa gitna ng kumpas ng ulan. Kung aalis ako ngayon, sino ang magliligtas sa kanila? Sino ang magtatanggol sa kanila mula sa kamay ng isang mamamatay tao? Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa mataas na pader ng mansyon. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Alam niya ang mga lagusan na hindi alam ng kahit na sinong gwardiya, ang hantungan ng mga basura sa gilid ng silong na kaniyang nililinis araw-araw. Sa gitna ng bagyong tila, nais siyang lamunin, nakatagpo si Teresa ng isang bagong lakas. Hindi na siya ang takot na katulong. Siya na ang babaeng handang dumaan sa apoy o sa putik man. Mabawi lang ang katarungang ipinatong sa kaniyang balikat. Habang naglalakad siya patungo sa madilim na bahagi ng bakod, isang liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang likuran. Isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat at ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba. Sino ang taong darating sa gitna ng gabi upang tulungan o tuluyang tapusin ang isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang galit? Mas masakit pa sa hapdi ng ulan ang katotohanang ang taong pinag-alayan mo ng iyong katapatan ay siya ring unang naniwala na ikaw ay isang kriminal. Sa bawat patak ng tubig sa aking mukha, tila may boses na bumubulong na wala akong halaga, na ang isang katulong ay laging talo sa harap ng isang mayaman. Nanginginig ang buong katawan ni Teresa habang nakatayo sa gilid ng madilim na kalsada. Ang liwanag mula sa sasakyang huminto sa kaniyang tapat ay tila isang mapanghamong mata na sumusuri sa kaniyang basang anyo. Inasahan niyang ang mga guwardiya ito ni Senyora Consuelo na muling kakaladkad sa kanya palayo. Ngunit nang dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan, ang nakita niya ay ang kulubot at pamilyar na mukha ni Mang Enteng, ang matandang driver ni Lola Amparo. Teresa, pumasok ka na rito sa loob. Bilis. Ang tawag ni Mang Enteng ay punong-puno ng kaba at pagmamadali. Hindi na nagatubili si Teresa. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Ang kanyang basang uniforme ay nag-iwan ng madilim na marka sa upuang gawa sa leather. Ang init ng aircon sa loob ay hindi sapat upang pawiin ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ngunit ang presensya ng isang kaibigan ay tila isang mainit na kumot sa kanyang kaluluwa. Hindi ka pwedeng lumayo, Teresa. Simula ni Mang Enteng habang mabilis na pinaandar ang sasakyan, palayo sa gate ng mansyon ngunit hindi lumalabas ng subdivision. Inutusan ako ni Lola Amparo. Alam niyang mangyayari ito. Inabot ni Mang Enteng ang isang plastic bag na nakabalot ng mahigpit sa tape upang hindi pasukin ng tubig. Ibinigay ito sa akin ni Lola bago ka pa man palayasin. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa'yo kapag wala na siyang magagawa
para pigilan si Senyora Consuelo. Sa panginginig ng mga kamay, binuksan ni Teresa ang balot. Sa loob nito ay hindi pera o alahas, kundi isang lumang diary na may pabalat na pelus at kupas na ang kulay. Ito ang diary ni Mama Maria, ang yumaong asawa ni Eduardo. Kasama nito ang isang maliit na flashlight at isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Lola Amparo. Ang katotohanan ay hindi namamatay, natutulog lang. Gisingin mo ito, Teresa. Binuksan ni Teresa ang diary sa tulong ng flashlight. Ang bawat pahina ay tila isang boses mula sa kabilang buhay. Habang binabasa niya ang mga huling entry ni Maria, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng pait. October 14, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit tuwing binibigyan ako ni Victoria ng bitamina, mas lalo akong nanghihina? Eduardo is too busy with the foundation and Victoria is always here, smiling at me. But her eyes are full of hunger. I am afraid for my children. Napatakip ng bibig si Teresa. Ang mga luha niya ay pumatak sa tuyong papel na lumikha ng mga bilog na marka sa mga salitang isinulat ni Maria. Ang pattern ay malinaw. Ang ginawa ni Victoria kay Maria ay siya ring ginagawa niya ngayon kina Gab at Eli. Isang dahan-dahang pagpatay na nakabalot sa pangangalagang medikal. Mang Enteng, kailangan nating bumalik, sabi ni Teresa. Ang kaniyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Gagawa ng operasyon si Victoria sa mga bata. Gagamitin niyang dahilan ang kumbulsyon ni Gab para dalhin sila sa lamesa at doon sila tuluyang tapusin para sa insurance. Pero Teresa, mahigpit ang bantay sa gate at si Sir Eduardo, baka ipakulong ka na niya talaga. Babala ng matanda. Hindi ako pwedeng maging duwag ngayon, tugon ni Teresa habang hinahawakan ang susing M sa kaniyang bulsa. Ang susing ito ang susi sa vault na binanggit ni Mama Maria sa diary. Nandoon ang mga resulta ng tunay na pagsusuri ng kaniyang dugo bago siya namatay. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana sa naglalakihang mga mansyon na tila mga piitan ng katotohanan. Ang ulan ay hindi tumitigil, ngunit sa puso ni Teresa, ang takot ay napalitan na ng isang banal na galit. Isang plano ang nabubuo sa kaniyang isipan, isang mapanganib na pagbabalik sa mansyong itinapon siya. Habang pabalik ang sasakyan sa madilim na bahagi ng bakod ng mansyon, nakita ni Teresa ang isang ambulansya na dahan-dahang pumapasok sa gate. Ang pulang ilaw nito ay tila isang masamang babala na kumikislap sa gitna ng kadiliman. Huli na ba ako? Bulong ni Teresa habang mabilis na binubuksan ang pinto ng sasakyan at tumatalon patungo sa basang damuhan. Magagawa ba ni Teresa na makapasok muli sa mansyon bago pa maisakay ang mga bata sa ambulansya o tuluyan na silang mawawala sa kaniyang mga kamay? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na nauubos na ang oras. Sa gitna ng dilim at hagupit ng ulan, tinitigan ko ang dambuhalang mansyon na dati kong tahanan, ngunit ngayon ay tila isang malaking libingan para sa mga inosente. Hindi ininda ni Teresa ang dulas ng putik sa kaniyang mga kamay habang gumagapang siya patungo sa likurang bahagi ng gusali. Ang kaniyang uniforme na dati ay malinis at plansado, ngayon ay punong-puno na ng dumi at mantsa ng ulan, ngunit wala na siyang pakialam sa kaniyang hitsura. Ang kaniyang isip ay nakatuon lamang sa isang lagusan, ang daanan ng mga basura mula sa kusina at silong na tanging ang mga tulad niyang kasambahay ang nakakaalam. Pumasok siya sa loob ng makipot at madilim na tunnel ng basura. Ang amoy ng nabulok na pagkain at tirang gamit ay tila sumusakal sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niyang pinigil ang kaniyang pagsusuka. Bawat paggapang niya ay naglalabas ng tunog ng pagkiskis ng kaniyang katawan sa malamig at mamasa-masang semento. Ito ang pinakamababang paraan upang makapasok sa bahay, isang pagpapakumbaba na tila sumisimbolo sa kaniyang buong pagkatao, isang hamak
nakatulong na dadaan sa dumi upang iligtas ang katarungan. Nang makalabas siya sa silong, mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa lihim na pader na kaniyang natuklasan sa silid ni Victoria. Hawak ang susing may letrang M, nanginginig ang kaniyang mga daliri habang isinusuksok ito sa tago at maliit na butas sa likod ng cabinet. Ang tunog ng mga bakal na gumagalaw sa loob ng pader ay tila isang musika sa kaniyang pandinig. Ang tunog ng isang lihim na dahan-dahang nabubuwag. Bumukas ang vault. Sa loob nito, hindi lang ang larawan ni Maria ang naroon. Nakita ni Teresa ang isang makapal na folder na may tatak ng isang ospital sa ibang bansa. Sa loob nito ay ang tunay na resulta ng blood test ni Maria bago ito pumanaw. May nakasulat na red ink sa gilid ng papel. Toxic levels of sedative detected. Possible malpractice. Nanginig ang buong pagkatao ni Teresa. Hindi lang basta nagkamali si Victoria. Sinadya niyang lasunin si Maria upang mapalapit kay Eduardo at makuha ang yaman ng pamilya. At ngayon, ang kasaysayan ay nauulit. Kinuha ni Teresa ang mga dokumento at isinilid sa loob ng kaniyang basang baro. Idinidikit sa kaniyang balat upang maramdaman ang bigat ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaniyang pagmamadali, narinig niya ang malakas na wangwang ng ambulansya na huminto mismo sa tapat ng pintuan ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw nito ay kumikislap sa mga bintana na lumilikha ng mga aninong tila nagtatakbuhan sa dingding. Dahan-dahan sa pagbaba ng stretcher, kailangan nating mailipat ang mga bata bago pa lumala ang kanilang kondisyon. Ang boses ni Victoria ay naririnig mula sa itaas, puno ng peking awtoridad at pagmamadali. Dr. Victoria, sigurado ba tayo sa operasyong ito? Masyado pang bata si Gab para sa ganitong procedure. Narinig ni Teresa ang boses ni Eduardo, basag at puno ng pag-aalinlangan. Eduardo, magtiwala ka sa akin. Ako lang ang nakakaalam kung paano sila ililigtas. Kung hindi natin sila dadalhin sa ospital ko ngayon, baka bukas ay wala na silang hininga. Tugon ni Victoria na may kasamang banta. Narinig ni Teresa ang tunog ng mga gulong ng stretcher na kumikis-kis sa sahig ng pasilyo. Isang hakbang na lang at tuluyan nang mawawala ang mga bata sa kaniyang paningin. Hindi siya pwedeng lumabas ng basta-basta. Muli siyang itataboy ni Eduardo. Kailangan niya ng isang sandali na hindi siya pwedeng baliwalain. Habang nagtatago si Teresa sa likod ng malaking kurtina sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Victoria na may hawak na hiringgilya, handang iturok ito kay Gab bago isakay sa ambulansya. Ang huling dosis na sisiguradong hindi na muling magigising ang bata mula sa lamesa ng operasyon. Itigil niyo yan, sigaw ni Teresa habang lumalabas mula sa kaniyang pinagtataguan. Basang-basa, marumi, ngunit may mga matang nagniningning sa katotohanan. Lahat ay napahinto. Tumingin si Eduardo sa kanya na tila nakakita ng isang multo. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, itinaas ni Teresa ang mga dokumentong galing sa lihim na vault. Sir Eduardo, tignan niyo ang hawak ko. Hindi si Maria ang namatay sa sakit. Pinatay siya ng babaeng nasa harap niyo ngayon. Ngunit imbes na matakot, isang malakas na tawa ang kumawala kay Victoria. Eduardo, nakikita mo ba? Sinasabi ko sa'yo, baliw na ang babaeng ito. Pumasok siya rito para muli tayong guluhin sa gitna ng trahedya. Guards, kunin niyo siya. Sino ang paniniwalaan ni Eduardo? Ang tanyag na doktora na nasa tabi niya sa loob ng maraming taon o ang maruming katulong na pilit na sumisira sa huling pag-asa ng kaniyang mga anak? Baliw na siya, Eduardo. Tingnan mo ang hitsura niya. Parang isang ligaw na hayop na galing sa kanal. Huwag mong hayaang madungisan niya ang huling sandali ng kaligtasan ng iyong mga anak. Ang tinig ni Doktora Victoria ay tila isang malambot na seda na may nakatagong lason. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, dahan-dahang lumapit ang dalawang gwardiya kay Teresa.
Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng emosyon. Tila mga robot na susunod sa bawat utos ng may-ari ng mansyon. Si Teresa na basang-basa ng ulan at putik ay tila isang anino ng kaniyang dating sarili. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa mga basang dokumento. Ang papel ay dahan-dahang napupunit sa ilalim ng kaniyang nanginginig na kamay. Tila ang katotohanan ay unti-unti ring naglalaho sa gitna ng unos. Naramdaman ni Teresa ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang dibdib ay tila may nakadagan na malaking bato. Bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa hangin. Tumingin siya kay Eduardo, umaasang makita ang kahit katiting na liwanag ng pagkilala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking pira-piraso ang pagkatao, isang amang nilalamon ng takot at pag-aalinlangan. Ang bawat patak ng tubig mula sa buhok ni Teresa patungo sa sahig ay tila tunog ng segundong nawawala sa buhay ni Gab. Sir Eduardo, tingnan niyo po ito. Bago niyo ako itapon muli, tingnan niyo ang pirma sa dulo ng papel na ito. Pagsusumamo ni Teresa, ang kanyang boses ay paos at halos pabulong na dahil sa lamig at pagod. Tama na, Teresa. Masyado nang magulo ang lahat. Ang sagot ni Eduardo ay puno ng pagod. Hindi man lang niya sinubukan na abutin ang folder. Guards, dalhin niyo siya sa labas at tumawag kayo ng pulis. Hindi ko nahahayaang gambalain niya ang operasyon ng mga anak ko. Sa isang iglap, naramdaman ni Teresa ang mahigpit na pagkakahawak ng mga gwardiya sa kaniyang magkabilang braso. Ang kaniyang katawan ay tila isang laruan na kinaladkad palayo sa stretcher ni Gab at Eli. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakita niya ang isang mabilis na kumpas ng kamay ni Victoria patungo sa swero ng bata. Isang huling pag-aayos ng dosis na alam ni Teresa na siyang magiging mitya ng lahat. Gab, Eli, huwag niyo silang pabayaan. Ang sigaw ni Teresa ay binalot ng tunog ng paparating na kulog. Ngunit bago pa siya tuluyang mailabas ng pinto, isang mahina, ngunit matatag na tinig ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng tungkod na tumatama sa kahoy na sahig ay tila isang hudyat ng paghinto ng oras. Si Lola Amparo, na nakasuot ng kanyang puting bestido, ay nakatayo doon habang ang kanyang mga bulag na mata ay tila nakatitig sa kawalan. Ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat kaluluwa sa silid. Eduardo, itigil mo ang lahat ng ito, sabi ng matanda. Ang amoy ng kasinungalingan sa silid na ito ay mas masangsang pa sa amoy ng gamot. Bakit nanginginig ang boses ng iyong doktora kung siya ang nagsasabi ng totoo? At bakit ang puso ng katulong na itinapon mo ay tumitibok para sa buhay ng iba, habang ang sayo ay tumitibok lamang para sa sarili mong takot? Lola, kailangan silang operahan. Depensa ni Eduardo, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Ang operasyon ay para sa mga may sakit, Eduardo. Hindi para sa mga bata na ang tanging karamdaman ay ang pagkakaroon ng isang amang hindi marunong makinig sa bulong ng katotohanan. Patuloy ni Lola Amparo habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang maliit na kamay ni Gab mula sa stretcher. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bata. At sa gitna ng katahimikan, binigkas niya ang isang pangalang hindi inaasahan ng sinuman. Nanay, Teresa, huwag ka nga alis. Ang boses ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Eduardo. Napatitig siya sa kaniyang anak, pagkatapos ay kay Teresa na kasalukuyang hawak ng mga gwardiya. Ang folder na hawak ni Teresa ay nalaglag sa sahig. Bumukas ito at nalantad ang isang larawan ni Maria na may mga marka ng itim na tinta sa kaniyang mga labi. Isang lihim na mensahe na tanging ang mga nagmamahal lamang ang makakaintindi. Dahan-dahang lumapit si Eduardo sa folder. Habang pinupulot niya ang mga basang papel, nakita ni Teresa ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Victoria. Ang kaniyang mapuputing pisngi ay tila nawalan ng kulay at ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa loob ng kaniyang bulsa. Ano ang nakita ni Eduardo sa mga dokumentong yon na nagpatigil sa kaniyang mundo
At hahayaan ba ni Victoria na mabunyag ang lahat bago siya makagawa ng isang desperadong hakbang? Ako, naging kasabwat ako sa pagkitil ng buhay ng sarili kong pamilya. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa mga labi ni Eduardo na tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Hawak niya ang mga basang pahina ng ulat medikal ni Maria. Ang mga daliri niya ay bakas ang panginginig habang binabasa ang bawat linya ng katotohanan na 10 taon niyang hindi nakita. Ang puting papel ay unti-unting nababasa ng kaniyang sariling mga luha na humahalo sa dumi at ulan na dala ni Teresa. Sa bawat salitang kaniyang nababasa, tila isang bahagi ng kaniyang puso ang namamatay, ang bahaging naniwala at nagtiwala sa maling tao. Sa kabilang dako, ang mukha ni Victoria ay naging isang maskara ng purong takot na hinaluan ng puot. Ang kanyang matatag na tindig ay dahan-dahang gumuho at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa pintuan at sa folder na hawak ni Eduardo. Wala na ang mahinahong doktora. Ang narito na lamang ay isang kriminal na nasukol sa kanyang sariling patibong. Eduardo, peke ang mga dokumentong yan. Gawa-gawa lang yan ni Teresa upang sirain ako dahil sa selos at galit. Ang sigaw ni Victoria ay pumiyok, isang tunog na malayo sa kanyang dating awtoridad. Isipin mo ang mga bata. Kailangan nilang madala sa ospital. Ang tanging naglalagay sa kanila sa panganib ay ikaw, Victoria. Ang boses ni Teresa ay pumailan lang sa buong pasilyo, puno ng isang lakas na hindi kailanman narinig mula sa isang katulong. Hindi selos ang nagdala sa akin dito. Ang pagmamahal sa mga batang ito ang nagbigay sa akin ng lakas na gumapang sa putik at dumi habang ikaw ay nagpapakasa sa sayaman ni Sir Eduardo. Tignan mo ang mga anak mo, sir. Hindi sila may sakit. Sila ay pinahihina ng babaeng ito upang manatili kang nakadepende sa kanya. Humakbang si Eduardo palapit kay Teresa. Binitawan ng mga gwardiya ang braso ng katulong. Tila nararamdaman din ang bigat ng katarungang dala nito. Tumingin si Eduardo sa mga mata ni Teresa, mga matang pula sa puyat at luha. Ngunit tapat at walang takot, doon niya nakita ang katotohanang matagal na niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. Patawarin mo ako, Teresa, bulong ni Eduardo, isang pagsusumamong punong-puno ng kahihiyan. Pinagbuhatan kita ng kamay, pinalayas kita sa gitna ng bagyo habang ikaw lang ang tanging nagtatanggol sa pamilya ko. Hindi po ako ang kailangan niyong hingan ng tawad, sir. Ang mga anak niyo at si Ma'am Maria. Tugon ni Teresa habang lumalapit siya sa stretcher ni Gab. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang mukha ng bata at sa isang mahiwagang sandali, ang panginginig ng katawan ni Gab ay dahan-dahang huminto sa ilalim ng haplos ng kanyang mga palad. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong ito, isang matalim na tunog ng pagbukas ng bag ang narinig. Mabilis na kinuha ni Victoria ang kaniyang telepono at may mabilis na tinawagan. Ang kanyang mukha ay muling nagbago, naging matigas at desperado. Hindi niyo ako matatalo ng ganoon lang, kutyang sabi ni Victoria habang dahan-dahang umaatras patungo sa ambulansyang naghihintay sa laba. Hawak ng ospital ko ang lahat ng record ng pamilyang ito. Isang pindot ko lang, mawawala ang lahat ng ebidensya ng malpractice ko. At ang mga gamot na naibigay ko na sa mga bata, ako lang ang may hawak ng panlaban doon. Napatitig si Eduardo kay Victoria. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang nagbabagang apoy. Hindi ka na makakaalis sa mansyong ito, Victoria. Tatawag ako ng mga pulis. Gawin mo, Eduardo. Pero siguraduhin mong handa kang makitang mamatay ang mga anak mo sa loob ng 2 oras dahil sa respiratory failure kung hindi ko ibibigay ang antidote. Banta ni Victoria habang ang kaniyang kamay ay nanginginig sa hawak na hiringgilya na kaniyang itinuturo sa sarili niyang leeg. Tila isang baliw na handang gawin ang lahat. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa ang isang maliit na notebook na nalaglag mula sa bulsa ng gown ni Victoria
nang siya ay umatras. Isang kulay itim na notebook na may mga listahan ng mga pangalan at halaga ng pera. Ano ang nilalaman ng notebook na ito na maaaring maging huling mitya ng pagbagsak ni Victoria? At magagawa ba ni Eduardo na iligtas ang kanyang mga anak nang hindi sumasuko sa blackmail ng doktora? Walang halaga ang yaman kung ang mga haligi ng tahanang ito ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng iyong mga mahal sa buhay. Eduardo, tumingin ka sa iyong mga kamay. Hindi ba't amoy dugo na rin ang mga yan dahil sa iyong pananahimik? Ang mga salitang yon ni Lola Amparo ay tila mga palasong tumama sa natitirang piraso ng dangal ni Eduardo. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng marangyang pasilyo. Ang kaniyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanang kaniyang nalaman. Ang ulat medikal na hawak niya ay dahan-dahang nalulukot sa kaniyang mahigpit na pagkakahawak. Tila nais niyang durugin ang lahat ng kasinungalingang pumatay sa kaniyang asawa. At ngayon ay unti-unting kumukuha sa buhay ng kaniyang mga anak. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang malapot na likido na sumasakal sa bawat isa, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Victoria na puno ng desperasyon. Mabilis na pinulot ni Teresa ang itim na notebook na nalaglag mula sa bulsa ni Victoria. Ang kaniyang mga daliri ay marumi pa rin mula sa putik ng kalsada, ngunit ang bawat pahinang kaniyang binubuklat ay naglalabas ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa loob nito ay hindi lamang mga listahan ng gamot. Nakasulat doon ang mga petsa, ang mga halaga ng suhol na ibinibigay ni Victoria sa direktor ng ospital at ang mga detalye ng insurance policy na kukunin niya sa oras na mawala ang mga bata. Ito ang mapa ng isang demonyong nagpanggap na anghel sa loob ng 10 taon. Sir Eduardo, basahin niyo po ito, sabi ni Teresa. Ang kaniyang boses ay matatag na sa gitna ng kaniyang pagod. Hindi lang buhay ng pamilya niyo ang kinuha niya. Ginamit niya rin ang pangalan ng inyong foundation para sa kaniyang pansariling bulsa. Ang lahat ng donasyon para sa mga mahihirap ay napupunta sa kaniyang mga lihim na account. Tumawa ng mapait si Victoria, isang tunog na tila pagkiskis ng bakal sa semento. At akala niyo ba ay hahayaan ko kayong gamitin ang notebook na yan laban sa akin? Eduardo, isang tawag ko lang sa labas at sisiguraduhin kong hindi na makakarating ang ambulansya sa tunay na ospital. Ang mga taong nasa labas ay mga tauhan ko. Akin ang gabing ito, Eduardo. Akin ang buhay ng iyong mga anak. Sa isang mabilis na pagkilos, inagaw ni Victoria ang isang maliit na vial mula sa kaniyang medical na bag. Itinaas niya ito ng mataas, tila isang tropeo ng kaniyang kalupitan. Ito ang tanging paraan para mabuhay sila. Pero ibibigay ko lang ito kung hahayaan niyo akong makaalis dito kasama ang lahat ng dokumentong hawak ni Teresa. Pumili ka, Eduardo. Ang hustisya para sa patay mong asawa o ang buhay ng iyong mga anak na naghihingalo na? Napatitig si Eduardo kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Teresa. Hindi na siya ang amang laging nakayuko sa lungkot. Siya na ang isang lalaking handang pumatay upang protektahan ang kaniyang natitirang kayamanan, ang kaniyang mga anak. Hindi mo na sila mahahawakan muli, Victoria, sabi ni Eduardo sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Dahan-dahang lumapit si Eduardo, ngunit biglang itinaas ni Victoria ang hiringgilya at itinapat sa sarili niyang braso. Isang hakbang pa, Eduardo. Babala niya. Nanginginig, ngunit matigas ang tinig. At sisiguraduhin kong mamamatay akong kasama ang sikreto ng antidote. Walang ibang makakaalam kung anong lason ang itinurok ko sa kanila. Ako lang. Sa gitna ng tensyong ito, dahan-dahang lumapit si Teresa kay Gab. Habang ang lahat ay nakatuon kay Victoria, hinaplos ni Teresa ang kamay ng bata at bumulong ng isang panalangin. Sa kanyang kabilang kamay, nararamdaman niya ang susing M na tila nagbibigay sa kanya ng huling lakas. Napansin niya ang isang maliit na vial na naiwan ni Victoria sa ibabaw ng lamesa
Noong nakaraang gabi, ang gamot na laging sinasabi ni Victoria na bitamina lang. Biglang tumayo si Teresa at hinarap si Victoria. Hindi mo kailangang ibigay ang antidote, Victoria, dahil alam ko na kung ano ang ginamit mo. Ang diary ni Ma'am Maria, isinulat niya doon ang amoy ng gamot na ibinibigay mo sa kanya. Amoy ng mapait na almond at ang vial na ito sa lamesa. Ito ang parehong amoy. Namilog ang mga mata ni Victoria. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong nabasag sa sahig. Paanong nakuha ng isang katulong ang diary na yon? Dahil ang mga taong minaliit mo ang siyang magpapabagsak sa'yo, sagot ni Teresa. Ngunit bago pa man makakilos si Eduardo, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig sa labas ng gate. Hindi ito ang sirena ng ambulansya ni Victoria, kundi ang malakas at sunod-sunod na tunog ng mga sasakyan ng pulis na pinaliligiran na ang buong mansyon. Sino ang tumawag sa mga pulis? At sapat na ba ang mga ebidensyang hawak ni Teresa upang tuluyang mabulok si Victoria sa kulungan? O may huling alas pa ang doktora na wawasak sa lahat? Ang bawat hiyaw ng sirena sa labas ng mansyon ay tila isang koro ng katarungan na sumusundo sa isang jablong nagbalat kayong anghel. Sa bawat pag-ikot ng pulang ilaw na tumatama sa mga bintana, unti-unting nahuhubaran ang maskara ni Victoria, inilalantad ang isang mukhang puno ng pait, inggit, at nabulok na ambisyon. Nanigas ang buong katawan ni Victoria habang nakatingin sa malaking pintuan ng mansyon na ngayon ay pinalilibutan na ng mga awtoridad. Ang hiringgilyang hawak niya ay dahan-dahang bumaba. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit na siya ay naisahan ng isang babaeng itinuring niyang basura. Tumingin siya kay Eduardo na ngayon ay nakatayo ng matuwid. Ang mga mata ay wala ng bahid ng pagduda. Tanging purong pagkamuhi na lamang ang naroon para sa babaeng pumatay sa kaniyang asawa. Sinong tumawag sa kanila? Ang boses ni Victoria ay halos pabulong na, isang basag na tunog sa gitna ng tensyon. Ang mga taong minaliit mo, Victoria. Ang boses ni Lola Amparo ay umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Si Mang Enteng ay hindi lang driver, siya ay saksi sa bawat pagpunta mo sa mga tagagawang lason. At ang notebook na hawak ni Teresa, kanina pa yan na ipadala sa pamamagitan ng litrato sa aking abogado. Hindi ka na makakatakas. Sa isang desperadong pagkilos, sinubukang basagin ni Victoria ang vial ng antidote sa sahig upang tuluyang mawalan ng pag-asa sina Gab at Eli. Ngunit bago pa man tumama ang bote sa marmol, mabilis na nahawakan ni Eduardo ang kaniyang braso. Ang tunog ng pagkiskis ng kanilang mga balat at ang marahas na pagpigil ni Eduardo ay nagpakita ng lakas ng isang amang handang pumatay para sa kaniyang mga anak. Huwag mong susubukan, Victoria. Baka makalimutan kong babae ka at ipakita ko sa iyo kung paano magalit ang isang lalaking inalisan mo ng lahat. Ang boses ni Eduardo ay mababa ngunit puno ng panganib. Pumasok ang mga pulis sa loob ng silid. Kasunod nila ang isang grupo ng mga mediko mula sa kabilang ospital na lihim na tinawagan ni Lola Amparo. Mabilis nilang nilapitan sina Gab at Eli, kinuha ang mga bata mula sa stretcher ni Victoria at inilipat sa isang ligtas na higaan. Naramdaman ni Teresa ang isang malaking pasasalamat na tila isang mainit na agos ng tubig sa kaniyang dibdib nang makita niyang ang mga tunay na eksperto na ang humahawak sa mga bata. Habang pinapantalyan ng posas ang mga kamay ni Victoria, hindi pa rin siya tumitigil sa pagmumura. Ang kaniyang mga salita ay tila mga talsik ng putik sa malinis na dangal ng mansyon. Eduardo, mamamatay rin ang mga anak mo. Isinusumpa ko, hindi ka liligaya sa piling ng katulong na yan. Isang hamak na tagapaglinis lang siya. Wala siyang pinag-aralan. Ngunit hindi na siya pinansin ni Eduardo. Lumapit ang lalaki kay Teresa, nakasalukuyang nakaupo sa sahig, pagod at marumi. Dahan-dahang lumuhod si Eduardo sa harap ni Teresa. Isang pagkilos na nagpatahimik sa lahat ng tao
Sa loob ng silid, hinawakan niya ang mga maruming kamay ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kalyo ng babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Teresa, sa harap ng lahat, humihingi ako ng tawad. Ang susing ibinigay ni Maria ay hindi para sa vault. Ito ay para sa puso ng pamilyang ito. At ikaw lang ang karapat-dapat na humawak nito, bulong ni Eduardo. Dinala na si Victoria palabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng tunog ng ulan na tumitila na. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Teresa, biglang tumunog ang isa sa mga monitor na nakakabit kay Gab. Isang mahaba at nakatutulig na tunog ng isang tuwid na linya ang pumuno sa silid. Emergency! Nawawalan siya ng pulso. Dalhin na sila sa operating room. Ngayon din. Sigaw ng isa sa mga mediko. Napatayo si Teresa. Ang kanyang mundo ay muling uminog. Ang tagumpay ba laban kay Victoria ay nangangahulugan din ba ng pagsuko ng buhay ng kanyang pinakamamahal na si Gab? Ang tunog ng mahaba at tuwid na linya sa monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa lahat ng aming pag-asa. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Gab, tila unti-unti ring binubura ang lahat ng pangarap na binuo ko sa gitna ng dumi at hirap. Nagkagulo ang mga mediko sa loob ng silid. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na mabilis na inihahanda at ang malalakas na utos ng doktor ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Teresa. Nakaluhod siya sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Bawat hininga ay isang pagsusumamo sa langit. Ihanda ang defibrillator. 1, 2, 3, clear! Ang sigaw ng doktor ay sinundan ng marahas na pag-angat ng maliit na katawan ni Gab mula sa kama. Pinanood ni Teresa ang bawat kumpas ng kamatayan at buhay sa harap ng kaniyang mga mata. Nakita niya si Eduardo na nakasandal sa pader. Ang kaniyang mukha ay wala ng kulay. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kaniyang anak. Sa sandaling iyon, ang yaman ni Eduardo, ang kaniyang mansyon, at ang kaniyang kapangyarihan ay walang silbi. Ang tanging mahalaga ay ang manipis na hininga ng isang batang biktima ng kasakiman. Gab, huwag mo kaming iwan, anak. Nanay Teresa is here. Bulong ni Teresa. Ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid-lid sa gitna ng malakas na hangin. Muling sumigaw ang doktor. Another one, clear. Ang katahimikan na sumunod ay tila tumagal ng ilang siglo. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahina at putol-putol na tunog ang muling narinig mula sa monitor. Isang maliit na kurba ang nabuo sa screen, isang mabagal ngunit matatag na ritmo. Ang tibok ng puso ni Gab ay bumalik. Naramdaman ni Teresa ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Hindi na ng pait, kundi ng purong pasasalamat. Napasubsob siya sa sahig. Ang kanyang noo ay dumidikit sa malamig na semento habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang laso ni Victoria ay malakas, ngunit ang kagustuhan ng batang mabuhay at ang panalangin ng isang tapat na puso ay mas matimbang. Stable na ang kaniyang vitals. Kailangan lang nating bantayan ang susunod na 24 oras, anunsyo ng doktor habang pinupunasan ang pawis sa kaniyang noo. Dahan-dahang lumapit si Eduardo kay Teresa. Hindi niya ito hinila o inutusan. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay upang tulungan si Teresa na tumayo. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang tao sa kanyang tagapagligtas. Salamat, Teresa. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi ka bumalik sa gitna ng bagyo. Hindi na natapos ni Eduardo ang kanyang sinasabi dahil sa pagbara ng kanyang lalamunan. Ginawa ko lang po ang nararapat, sir. Ang mga bata, sila ang buhay ko, sagot ni Teresa habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha. Sa gitna ng pag-aayos ng mga gamit, lumapit si Lola Amparo.
at hinawakan ng kamay ni Teresa. Ang bagyo ay lumipas na, apo, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay kailangan pang hilumin. Ang mansyong ito ay kailangang malinis, hindi lang mula sa dumi, kundi mula sa mga alaala ng kasamaan. Habang inililipat ang mga bata sa isang mas ligtas na ospital, naiwan si Teresa at Eduardo sa loob ng malaking sala. Ang mansyon ay tila mas malawak at mas tahimik ngayon. Wala na ang mga mapanuryang tingin ni Consuelo na ngayon ay nagkukulong sa kanyang silid dahil sa kahihiyan. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Sumisilip na ang unang liwanag ng bukang liwayway, ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Teresa ang isang mabigat na tanong sa kanyang isip. Ngayong tapos na ang laban kay Victoria, ano na ang magiging papel niya sa buhay ni na Eduardo? Mananatili ba siyang isang anino sa ilalim ng mansyon o mayroon ng puwang para sa kanya sa hapagkainan ng pamilyang kaniyang iniligtas? Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi na tila isang mapanghusgang liwanag, kundi isang mainit na yakap ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay amoy gamot at takot. Ngunit ngayon, ang bango ng sariwang tsokolate at bagong luto na sinangag ang namamayani sa hangin. Maagang nagising si Teresa, ngunit hindi dahil sa takot na mapagalitan ng kaniyang amo. Nakatayo siya sa malawak na kusina, ang kaniyang mga kamay ay bihasa sa pag-aayos ng almusal. Wala na siyang suot na uniforme ng isang kasambahay. Sa halip, suot niya ang isang simpleng bestidong asul na tila sumasalamin sa kapayapaan ng kaniyang kalooban. Habang pinapanood niya ang singaw ng pagkain, hindi niya mapigilang mapangiti nang marinig ang tunog ng maliliit na paa na nagtatakbuhan mula sa itaas. "Nanay Teresa, gutom na po kami!" Ang masayang sigaw ni Gab habang pababa ng hagdan kasunod ang kaniyang kapatid na si Eli. Ang mga pisngi ng mga bata ay mapula na at puno ng buhay, malayo sa mapuputla at nanghihinang anyo nila noong nasa ilalim pa sila ng lasason ni Victoria. Mabilis nilang niyakap si Teresa sa kaniyang baywang, isang yakap na puno ng tiwala at pagmamahal na hindi kailanman matutumbasan ng anumang sahod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na ang lahat ng kaniyang pagdurusa, ang paggapang sa dumi, ang sampal ng kahihiyan, at ang puyat sa gitna ng bagyo, ay nagbunga na ng pinakamatamis na gantimpala. Pumasok si Eduardo sa silid kainan. Hindi na nakakunot ang kaniyang noo, at ang kaniyang mga mata ay wala na ang anino ng matinding pagdadalamhati. Tumigil siya at pinagmasdan ng tagpo sa kaniyang harap. Isang pamilyang unti-unting nabubuo mula sa mga abo ng kasinungalingan. "Teresa, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng ito," sabi ni Eduardo habang dahan-dahang lumalapit. "Sabi ko sa'yo, ikaw ay bisita na rito, hindi na isang empleyado. Sir Eduardo, nakasanayan ko na po ang pagsisilbi sa mga bata. Dito po ako masaya," tugon ni Teresa habang inilalapag ang huling plato. "Hindi, Teresa. Hindi na sir ang itatawag mo sa akin. At hindi na rin katulong ang turing ko sa'yo." Ang boses ni Eduardo ay puno ng katapatan. "Nakausap ko na ang board ng foundation. Gusto kong ikaw ang mamahala sa bagong sangay na itatayo natin, ang Viola Maria Family Protection Center. Ikaw ang magsisilbing boses ng mga taong inaapi at walang kakayahang lumaban, gaya ng ginawa mo para sa amin." Napatigil si Teresa. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang binitawan ang telang kaniyang hawak. Sa buong buhay niya, ang tingin niya sa kaniyang sarili ay isang anino lamang sa loob ng mansyon, isang taong tagatupad lamang ng utos. Ngunit ngayon, binibigyan siya ng pagkakataong maging liwanag para sa iba. Bago pa makasagot si Teresa, isang dahan-dahang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Si Senyora Consuelo ay pumasok. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding kahihiyan at pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Teresa
At sa gitna ng katahimikan ng buong pamilya, yumuko ang matandang ginang. Teresa, patawarin mo ako sa lahat ng aking kamalian. Ang boses ni Consuelo ay nanginginig. Nabulag ako ng dangal at katanyagan ng aming pamilya, kaya hindi ko nakita ang tunay na hiyas na Nana na nasa harap ko na. Ikaw ang nagligtas sa aking mga apo at ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng karangalan. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng matandang ginang. Lahat po tayo ay nagkakamali, senyora. Ang mahalaga po ay narito na tayo sa liwanag. Nang hapong iyon, naglakad sina Eduardo at Teresa sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan dati ay palihim na umiiyak si Teresa. Ang hangin ay sariwa at ang huni ng mga ibon ay tila isang awit ng pasasalamat. Teresa, tawag ni Eduardo habang nakatingin sa malayo. Alam kong marami tayong pinagdaanan at alam kong hindi sapat ang pasasalamat para sa lahat ng sakripisyo mo. Pero gusto kong malaman mo na hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka sa buhay namin muli. Hindi lang dahil sa kailangan ka ng mga bata, kundi dahil kailangan din kita. Tumingin si Teresa kay Eduardo. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na kasing layo ng dati. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa gitna ng kanilang mga mata. Isang pangako ng paghihilom at pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang tawag mula sa kaniyang dating baryo ang dumating sa telepono ni Teresa. Isang balita tungkol sa kaniyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Ano ang balitang ito na maaaring muling magpabago sa kapalaran ni Teresa? At handa na ba siya para sa huling hakbang patungo sa kaniyang ganap na kaligayahan? Ang bawat dapit hapon ay hindi natanda ng pagtatapos ng liwanag, kundi isang paalala na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, nakatayo si Teresa habang pinagmamasdan ang naglalarong sina Gab at Ellie. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, malayo sa masangsang na amoy ng lason at takot na bumalot sa kanyang buhay sa loob ng mansyon. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho-aho ang kaharian ng kasinungalingan ni Doktora Victoria. Ngayon, ang balita tungkol sa kaniyang habambuhay na pagkabilanggo ay isa na lamang malayong alingawngaw. Ang dating makapangyarihang doktora ay nananatili na lamang sa likod ng rehas, nilalamon ang sarili niyang pait, habang ang pamilyang sinubukan niyang wasakin ay mas matatag pa sa anumang unos. Dahan-dahang lumapit si Eduardo kay Teresa, dala ang isang sobre na nagmula sa probinsya. Ito ang balitang hinihintay ni Teresa. Ang pagbawi sa lupain ng kanyang mga magulang na matagal nang kinuha ng mga mapagsamantala. Sa tulong ni Eduardo, hindi lang katarungan sa mansyon ang nakuha ni Teresa, kundi pati na rin ang kanyang sariling kasaysayan. Nakaayos na ang lahat, Teresa. Ang lupang sinasaka ng iyong ama ay sayo na muli. Bulong ni Eduardo habang tumatabi sa kanya. Pero sana, kahit may sarili ka ng tahanan sa probinsya, huwag mong kalilimutan na ang tunay mong tahanan ay narito, sa piling namin. Tumingin si Teresa kay Eduardo at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata. Natutunan ko po na ang tahanan ay hindi gusali, na gawa sa bato at marmol, Sir Eduardo. Ang tahanan ay kung saan ka pinahahalagahan at kung saan ang katotohanan ay hindi kinakailangang ikubli. Eduardo na lang please, nakangiting pagtatama ng lalaki. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, ang singsing na matagal na niyang itinatago. Hindi ko ito ibibigay sa iyo bilang bayad sa iyong mga sakripisyo. Ibibigay ko ito dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal ng walang takot. Teresa, handa ka bang maging higit pa sa liwanag ng aming tahanan? Handa ka bang maging katuwang ko sa pagbuo ng mga pangarap ni Gab at Ellie? Hindi agad nakapagsalita si Teresa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa labis na kaligayahan. Tinanggap niya ang kamay ni Eduardo. Ang pagdait ng kanilang mga balat ay tila isang huling piraso ng puzzle na nabuo na sa wakas. Opo, Eduardo. Handa na ako. Ang kanyang sagot ay tinangay ng hanging dagat, payapa at puno ng paninindigan. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, ang apat ay naglakad pabalik sa kanilang bahay bakasyunan. Ang anino ni Teresa ay hindi na anino ng isang hamak na katulong. Siya na ang haligi ng isang bagong pamilya, isang babaeng nagmula sa putik ngunit nagniningning na tila isang hiyas. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling buhay sa mga pader ng kanilang bagong foundation. Ang katotohanan ay maaaring mabaon sa dilim ng mahabang panahon, ngunit ang pag-ibig na may kasamang katapatan ang laging maghahanap ng paraan upang ito ay muling sumikat. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpili na lumakad patungo sa hinaharap ng walang dalang bigat sa puso. At sa bawat hakbang nila sa buhanginan, nabaon na rin ang lahat ng pait dahil sa dulo ng bawat gabi, ang tanging mananatili ay ang liwanag ng isang wagas na pag-ibig. Narito na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko kayong pasalamatan sa pagsama sa akin sa loob ng 15 kabanata ng buhay ni na Teresa at Eduardo. Hindi naging madali ang pagsulat sa kwentong ito. May mga gabing nanginginig ang aking mga kamay habang inilalarawan ang kawalang katarungang sinapit ni Teresa sa ilalim ng mansyon. Ang bawat luhang pumatak sa kaniyang pisngi ay tila pumatak din sa aking mga papel. Ang bahagi kung saan muntik nang mawala si Gab ang pinakamahirap isulat. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot ng bawat magulang at ang hirap ng isang taong nagmamahal ng tapat. Ang kwentong ito ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga totoong buhay na ating nakikita araw-araw. Sa mga taong minaliit dahil sa kanilang katayuan, ngunit may pusong mas makinang pa sa ginto. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pag-asa ay parang isang maliit na buto. Kahit ibaon ito sa ilalim ng madilim na lupa, pilit itong sisibol upang hanapin ang sikat ng araw. Huwag tayong mapagod magmahal at magpatawad dahil ang galit ay isang bilangguan na tayo rin ang may hawak ng susi. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya nyo rin bang buksan muli ang inyong puso sa mga taong naging dahilan ng inyong pagdurusa? Kaya nyo rin bang patawarin si Eduardo matapos ang kanyang pagdududa? Napakasarap marinig ang inyong mga saloobin sa usaping ito. Kung naging makabuluhan para sa inyo ang ating kwento, sana ay ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman sa ating comment section. Huwag din ninyong kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na maghabi ng mga kwentong magbibigay ng kulay at inspirasyon sa inyong bawat araw. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagsusumikap. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.